Layover here in Chicago, and the weather is 57 degrees, a little colder compared sa amin, but raining right now. Okay, we're in Chicago airport right now. Umuulan siya, kaya medyo hindi maganda ang aming alis, sabi ng pilot na nagkakaroon kami ng konting turbulence. So anyway, hindi naman masyadong malakas ang ulan, kaya okay lang, it's not that dangerous. So we're good. Anyway, ang layo, napagod kami, ang layo ng gate namin. We have only not even an hour layover for the connecting flight, kaya takbo-takbo, napagod kami sa paghabol kasi ang tagal bumaba ng eroplano dahil ang mga tao, syempre yung mga bagahe nila, yung mga carry-on bag nila is madagal kunin sa sa may doon sa glove compartment, kaya talagang ganito talaga ang pagbiyahe, very stressful, but anyway, we're enjoying anyway at nakalabas kami, nakapag-travel. So okay, yan yung mga aalis na naka-ready sa runway na mga magte-take off. So kinukuhanan ko lang sila ng video para makita rin ng mga iba. Like I said, yung mga taong hindi pa nakakapag-fly, especially yung iba kong kapatid na hindi pa naman nila na-experience mag-fly. So I'm sharing to them itong in-experience ko. So anyway, like I said, I don't have any fear now. I can, it's proven to myself na hindi na ako, I can travel by myself na kasi kayang-kaya ko na pala mag-travel. So anyway, ito, ready for take off na kami. Magti-take off na kami, kaya pinapakita ko lang sa inyo ang paano mga experience ko. So anyway, ito na, akyat na yung eroplano uli. See, ang tapang-tapang ko na, I can't believe na kaya ko na lahat. I don't know why. Sabi nila, maybe because numb pa yung sarili ko, kaya I don't feel anything. So, usually ito, hindi ko to nakikita. First time kong nakitang nagti-take off ang eroplano na nakikita ko sa baba. Kasi hindi ko kaya yung, may height, may fear ako sa height. So, I cannot, handle that. So, look at doon sa top, makikita nyo yung baba. Dati kasi takot ako kasi para bang feeling ko pag bumagsak yung eroplano na yan, di ko alam saan ako pupulitin. Pero tingnan nyo naman ngayon, parang wala, ganun talaga ang feeling pagka wala ka ng anak. You're not scared anymore, honestly. Noon lahat ng fear nasa akin. This time, I feel like ang fear ko ngayon is kung kailan ako mag-i-end, kung kailan ko darating yung time ko para magkita naman kami ng anak ko. Kasi kung another how many years pa, nakakalungkot naman. Alam nyo, sa totoo lang, mas kawawa kami kung ang hirap namin dito sa mundo ay ganito. Para bang wag ako, kung tatanungin niyo ako, don't be scared na something happen sa akin, because I am not, worried about that, because mas kawawa kami kung andito kami na every minute of my life nagsasuffer kami. So for me, I'm fine kahit na kung talagang ito na yung time ko. Anyway, tulog na yung mga kasama ko. Ako na lang yung gising. Kasi I wanna experience, I wanna see outside. Kasi like I said, hindi ko to na-experience when my daughter is still with us. Pag nagta-travel kami, I rather, stay in the aisle. I don't wanna sit by the window. Ang anak ko laging by the window yan. O kaya yung husband ko. Kasi wala naman akong pakinabang if I, sit in the window, kasi wala akong gustong makita. Yung yung pantay na, yung over, over na kami sa may cloud, yun kaya ko na, kasi hindi ko nakikita yung baba. Anyway, yan lang yung mga na-experience ko right now, na it's positive that I don't feel any fear anymore. So, ayan, kita ko sa inyo, yan na yung mga ulap on top of the na kami, the cloud.
So, dati yan lang ang mga nakikita ko noon. Nag-enjoy na ako makita yung mga clouds, but not anymore kasi hindi na ako abot. So, may mga spot na walang clouds siya kasi usually talagang on top of the cloud kami para kung umuulan man or what, hindi kami sasalubong sa lakas ng mga, ng hangin, pero itong punta namin, papunta kami ng Utah, is very smooth ang travel namin. Wala kaming so far problema. At saka late na kaming nakarating ng Utah. It's almost like 11 o'clock in the evening kasi medyo from our Chicago to Utah is almost like 4 hours din. So medyo long yung travel namin. But anyway, ayan lang, nakikita mo pa rin yung baba. That's how sa mga city. Kaya nakukuhanan ko ng video kasi pag city kasi yan maraming lights, pero pag nadaan kami sa mga suburb, yung mga walang mga in the middle of nowhere, ang dilim, wala kang makikita kahit ano, puro lupa lang yun pero wala kang makita. Pero ito yung mga dinaanan namin na mga state na ano, yung city nila, yan, makukuhanan mo ng picture yung mga ganyan. But like I said, pag dumaan ka sa mga places na hindi city, talagang ano, pitch black yan, katulad yan, pitch black yan, hindi mo makita. So anyway, eto na, nakababa na kami uli, nag-touch na uli yung aming medyo ano dito, medyo rough ang pagbaba namin, kaya hindi ko na video kasi hindi maganda yung ang air. Talagang nagkaroon kami ng air pocket, so magalaw yung eroplano. Anyway, andito na kami ngayon sa Salt Lake, dumating na kami, touchdown na kami. So anyway, please hintayin nyo yung next video ko kasi ito yung mga susunod na adventure ko. Mag-iikot kami dito sa mga parks kasi usually ang Utah is more like mga state park, and regional park is like more like mountain. So anyway, andito na kami. Thank you so much. Please wait for my next video. At saka maraming salamat sa mga subscriber ko at sa mga magsusubscribe pa. Please, ito na kami. Salt Lake na. Okay, bye!